Si Jenwin, 28 taong gulang, ay isang human resources staff sa isang hotel business sa Bulacan. 5 taon na rin siyang nagtatrabaho roon at sa tagal ng panahong iyon ay naging maayos naman ang takbo ng kanyang trabaho at pakikitungo sa mga katrabaho. Kilala siya bilang tahimik pero maaasahan, walang kaaway at madaling pakisamahan. May boyfriend si Jenwin na nagtatrabaho sa Maynila. Hindi sila madalas magkita dahil nanghihinayang ang lalaki sa pamasahe. Kaya kadalasan ay sa tawag na lang sila nagkakausap tuwing gabi. Doon nila ibinubuhos sa isa't isa ang mga kwento tungkol sa pagod at nangyari sa kanilang araw. Sa loob ng 5 taon ni Jenwin sa hotel, naging maayos ang lahat. Kaya nang dumating ang Desyembre at naging magandang performance ang negosyo, lalo na sa dami ng bookings at malakas na sales, nagpa siyang kanilang manager na si Sir Eric na ilibre ang buong team sa isang KTV bilang pasasalamat sa kanilang trabaho. Halos 15 silang magkakasama nang matapos ang kanilang shift. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Diretso agad sila sa lugar na iyon. "Thank you, Sir Eric!" Masayang sigaw ng ilan sa kanila habang bumababa ng jeep. Ngumiti lamang ang manager. Tila mas relax kumpara sa palagi nitong seryosong aura sa opisina. Pagpasok nila sa KTV room, agad na nag-agawan sa mikropono ang ilan sa mga empleyado. "Unahin na natin yung malalakas ang boses!" Pabirong sigaw ng isa. Agad na napuno ng tawanan at palakpakan ng kwarto. May nagbukas ng alak, may nag-order ng pulutan, at ang iba naman ay nagsimula ng pumili ng kanta sa screen. Samantalang si Jenwin ay tahimik lamang na nakaupo sa gilid habang kumakain ng pulutan. "Bakit di ka umiinom?" Tanong ni Sir Eric habang inaabot sa kanyang isang baso. "Magbiyahe pa po kasi ko," sagot ni Jenwin. "Tsaka hindi rin po talaga ako pala inom." Hindi agad sumagot ang manager. Sa halip, pinuno niya ng alak ang baso at marahang inilapag iyon sa harap ni Jenwin. "Ihatid kita, para naman makapagsiya ka na," sabi niya, may kasamang bahagyang ngiti. "Minsan lang ako manlibre, kaya dapat sulitin nyo na." Dagdag pa niya. Napatingin si Jenwin sa baso, saka muling tumingin sa kanya. "Sige na nga po," sagot niya, kahit may kaunting pag-aalinlangan sa boses. Ininom niya iyon. "Tuloy ang party!" Sigaw ng isa nilang kasamahan. Lalong naging masigla ang gabi. Sa gitna ng kasiyahan, magkatabi lang sina Jenwin at Sir Eric. Kahit nasa iisang kwarto sila, ramdam pa rin ni Jenwin ang kaunting distansya. "Okay ka lang?" Tanong ng manager nang mapansing tahimik siya. "Opo," sagot ni Jenwin. "Masaya naman po akong manood." Halos isang bote ang nainom ni Jenwin sa buong gabi. Hindi naman siya lasing. Medyo mainit lang ang pakiramdam at bahagyang magaan ang ulo. Nang matapos ang oras sa KTV, isa-isa nang nagpaalam ang mga kasama nila. Yung iba ay may sariling sasakyan, habang ang iba naman ay may sundo na naghihintay sa labas. Si Jenwin naman ay lumabas muna sa kalsada at naghintay ng masasakyan. Ilang minuto ring nakatayo si Jenwin sa gilid ng kalsada habang naghihintay ng masasakyan. Tahimik ng paligid at paminsan-minsan na lang ang dumadaang sasakyan. Maya-maya, may isang motor na dahan-dahang huminto sa tapat niya. "Tara na, may extra helmet ako," sabi ni Sir Eric habang inaabot sa kanyang helmet. Nagulat si Jenwin nang makita kung sino ang nasa motor. "Sure po ba kayong kaya nyo?" Tanong niya. "Hindi po ba kayo lasing?" "Konti lang nainom ko," sagot ng manager. "Malapit lang naman." Sandali siyang nag-alinlangan. Nag-isip si Jenwin kung sasakay ba siya o maghihintay na lang ng jeep o tricycle. Ngunit dahil gabi na rin at makulit na rin ang pag-aalok ni Sir Eric, napapayag na rin siya. Maingat niyang isinuot ang helmet at sumakay sa likod ng motor. Hindi naman nagtagal ang biyahe. Habang umaandar sila, napapansin ni Jenwin ang mga ilaw ng mga bahay na unti-unting napag-iiwanan nila sa daan. Ilang minuto lang lumipas at huminto na ang motor sa tapat ng bahay nila. "Salamat, sir," sabi ni Jenwin habang inaabot pabalik ang helmet. "Pumasok ka na," sagot ni Sir Eric. Hindi agad umalis ang lalaki.
Hinintay pa nitong makapasok si Jenwin sa gate ng bahay nila bago tuluyang pinaandar ang motor. Narinig pa ni Jenwin ang unti-unting paghina ng tunog ng makina habang papalayo ito. Nasa 45 taong gulang na si Sir Eric at pamilyado na rin ito. Para kay Jenwin, wala naman ibang ibig sabihin ng pagsakay niya sa motor ng boss niya. Para sa kanya, isa lamang iyon sa mga simpleng tulong ng isang nakakataas sa empleyado. Hindi niya akalain na iyon na palang magiging simula ng unti-unting paglapit ng lalaki sa kanya. Pagpasok ng bahay, nagbihis lang si Jenwin at agad na humiga sa kama. Gaya ng nakasanayan, tinawagan niya ang boyfriend niyang si Roland. "Ay, pagod ako today," sabi niya habang nakahiga. "Halata sa boses mo," sagot ni Roland na may halong lambing. "Kumain ka na ba?" "Oo naman," sagot ni Jenwin. "Kailangan ko nang matulog ha. Magsisimula na akong mag-compute ng payroll bukas." "Sige, ako rin. Maaga ako bukas," paalam ng lalaki. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, may pumasok na notification ng chat. Galing iyon kay Sir Eric. "Ayos ka lang ba?" tanong ng mensahe. "Opo," maikli niyang reply. May sumunod pang message mula rito. Ngunit hindi na iyon binuksan ni Jenwin. Mabigat na ang talukap ng kanyang mga mata at nananaig na ang antok. Pinili na lamang niyang ipikit ang mga mata at magpahinga. Kinabukasan, halos hindi na siya makaupo ng maayos sa dami ng ginagawa sa opisina. Payroll day, ang araw na laging pinakamasakit sa ulo ng HR department. Sunod-sunod ang concerns ng mga empleyado. May adjustment sa sahod, may correction sa oras, may overtime na hindi na isama sa file, at may time card na mali ang mga entries. "HR, pakicheck po yung OT ko." "Ma'am, bakit kulang sahod ko?" "Miss Genuine, baka pwede pong today na tumaayos." Sunod-sunod ang mga lumalapit kay Jenwin sa mesa niya. Halos wala na siyang pahinga, kakasagot sa mga tanong, at kakacheck ng mga papeles. "Mukhang stress ka," tanong ni Sir Eric nang mapadaan sa tabi ng mesa niya. Napatingin sandali si Jenwin habang hawak pa rin ang calculator. "Lagi po kaming stress kapag 50 na 30. Sagot niya na may halong biro, kahit halata sa mukha niyang pagod. Ngumiti ang manager. "Sanay na kayo no?" "Wala pong choice," tugon ni Jenwin. Noong una, hindi naman niya masyadong napapansin ang paglapit ni Sir Eric sa kanya. Normal lang para sa kanya ang mga simpleng usapan sa opisina. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang siya nang may inilapag na pagkain sa mesa niya. "Saan po ito galing?" gulat niyang tanong. "Libre ko," sagot ni Sir Eric. Parang wala lang. Tinanggap iyon ni Jenwin, kahit may kaunting pag-aalinlangan. Inisip niya, baka minsan lang naman iyon. Pero kinabukasan, may pagkain na naman. At kinabukasan ulit. Hanggang sa halos araw-araw na siyang may libreng pagkain mula sa manager. "Naku, mukhang ikaw natipuhan ni Sir Eric ha." Biro ng isa niyang katrabaho. "Magiging kabit yarn?" Dagdag pa, sabay tawa. "Naku, never no." Mabilis na sagot ni Jenwin. "Hindi ko nga siya pinapansin eh. May boyfriend na ako." "Tama," bulong ng isa pa. "Lumayo ka dyan. Chick boy talaga yan si Sir." Noong una, sinubukan pa ni Jenwin na umiwas. May mga pagkakataong tumatanggi siya sa alok. Nagdadahilan na busog siya o kaya nagmamadaling umuwi. Pero habang tumatagal, parang unti-unti siyang napapalapit kay Sir Eric. Sa simpleng pagtatanong kung kumain na ba siya, sa mga lunch na sinasabi nitong sakto lang daw ang order, at sa presensyang palaging nandyan kapag halatang pagod na pagod siya sa trabaho. Isang gabi, matapos ang overtime, muli siyang nilapitan ng manager. "Sabay ka na sa akin ha." Aya nito, sabay turo sa nakaparadang motor. Napaatras si Jenwin. "Huwag na po sir." Nag-overtime siya ng gabing iyon dahil kailangang matapos ang payroll bago ito ipadala sa head office kinabukasan. "Wala ka nang masasakyan dito," sagot ni Sir Eric habang nakasandal sa motor. Tila sigurado sa sinasabi.
Nagpa siya si Jenwin na maghintay muna. Umupo siya sa bench sa labas ng opisina habang hawak ang cellphone. Umaasang may dadaan pang jeep o tricycle. Pero lumipas ang ilang minuto, tahimik ang kalsada. Palalim ng palalim ang gabi. Sa huli, wala rin siyang ibang nagawa kundi sumakay sa motor ni Sir Eric. Unti-unti, hindi na rin napigilan ni Jenwin ang sarili niyang damdamin. Parang dahan-dahan ang nakukuha ng lalaki ang loob niya. Ang boyfriend niyang si Roland, isang beses lang sa isang buwan kung magkita. At kahit araw-araw silang magkausap sa telepono, may mga gabing pakiramdam niya ay napag-iiwanan na siya ng atensyon. Minsan, kailangan din niya ng init ng presensya ng isang lalaki. Yung nararamdaman sa tabi niya, hindi lang naririnig sa kabilang linya ng tawag. Isang gabi, nag-overtime na naman si Jenwin sa opisina. Absent ang kasama niyang HR staff dahil may sakit. Kaya halos lahat ng gawain ay siyang sumalo. Kape. Napatingin siya sa gilid. Nandoon si Sir Eric, may hawak na paper cup. Salamat po, sagot ni Jenwin, dahil mas naging komportable na sila sa isa't isa. Kumpara dati, tinanggap na lang niyang inabot na kape. Muli siyang bumalik sa pagtatrabaho sa computer. Si Sir Eric naman ay tumayo lang sa tabi niya, tahimik na umiinom ng kape. Biglang napatigil si Jenwin sa pagpipindot sa keyboard nang maramdaman niyang may humawak sa kanyang hita. Dahan-dahan siyang napatingin kay Sir Eric, gulat at hindi makapaniwala. Ituloy mo lang, mahinang sabi nito. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero noong gabing iyon ay hinayaan lang niya ang mga lihim na haplos ng lalaki. Tahimik ang opisina at parang sa sandaling iyon ay lumiit ang mundo nilang dalawa. Hanggang sa umabot ang sitwasyon sa mga bagay na hindi na niya kayang ipagkibit-balikat. Unti-unti siyang tumigil sa ginagawa. May kakaibang init na kumalat sa kanyang katawan. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nag-usap pa sila sandali, habang pilit niyang inaayos ang kanyang paghinga. Ngunit nang subukan siyang halikan ni Sir Eric, doon siya bahagyang napaatras. Sir, bawal po ito. Tanggi niya noong una, nanginginig ang boses. Bawal kung may makakaalam. Sagot ng lalaki, diretso ang tingin sa kanya. Dinala siya nito sa sariling opisina at doon tuluyang bumigay si Jenwin. Nadala siya ng pagod, ng pangungulila at ng mga damdaming matagal na niyang kinikimkim. Sa isip niya noon, marahil hindi iyon mangyayari kung madalas lamang umuwi ang boyfriend niyang si Roland. Kung naroon ito sa mga panahong kailangan niya ng yakap at presensya. Fresh na fresh. Bulong ni Sir Eric habang nag-aayos sila ng kanilang mga damit. Sir, wala po sanang makaalam nito. Mahina niyang sabi. Halos pakiusap na. Inayos ng lalaki ang medyo magulo niyang buhok. Oo naman. Sagot nito bago siya hinalikan ng mabilis. At doon nagsimula ang kanilang pagkasanay. Mga paanyayang pabulong, mga titig na may kahulugan, at mga sandaling pareho nilang alam na mali. Ngunit paulit-ulit pa rin nangyayari. Isang araw, habang abala si Jenwin sa mesa niya sa HR department, may lumapit na kasamahan. Pinapatawag ka daw ni Sir Eric sa office niya, sabi nito. Agad namang tumayo si Jenwin. Kunwari ay may dala pa siyang ilang papeles na kailangang pirmahan. Medyo mabilis ang lakad niya sa hallway, habang may kakaibang kaba na buwabalot sa dibdib niya. Pagpasok niya sa loob ng opisina, agad isinara ni Sir Eric ang pinto. Hindi pa man siya nakakapagsalita, hinalikan na siya nito at hinaplos ang katawan niya. Parang kabisado na ang galaw. Sir, baka may pumasok. Nag-aalalang sabi ni Jenwin habang pasulyap-sulyap sa pinto ng opisina. Saglit lang. Mahina ngunit tiyak na sagot ni Sir Eric. Ramdam ni Jenwin na wala na ring balak tumigil ang lalaki. Kaya hinayaan na lang niyang matapos ang sandaling iyon. Tahimik ang buong opisina. Tanging mahinang ugong ng aircon ang maririnig sa paligid. Pagkatapos, mabilis niyang inayos ang sarili. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng opisina ni Sir Eric at bumalik sa mesa niya. Pilit inaakto na parang walang nangyari. Oh,
Bakit parang pawis na pawis ka? Tanong ng isa niyang kasama. Nakangiti pa. Medyo mainit kasi sa office ni Sir. Palusot ni Jenwin. Sabay pilit na tawa. Simula noon, lalo pang lumalim ang lihim na ugnayan ni na Jenwin at Sir Eric. Hindi na lang iyon hanggang sa mga sandaling magkakasalubong sila sa opisina. Dumating sa puntong nagkikita na rin sila sa mga hotel, mga lugar na tahimik at malayo sa mata ng ibang tao. Para kay Jenwin, iyon ang paraan nila para makuha ang gusto nilang dalawa. Mga sandaling walang nakakakita at walang nakakaalam. Isang Sabado ng tanghali, nagkita sila sa isang hotel. Tahimik ang lugar, malamig ang lobby, at parang walang ideya ang mga taong naroon sa lihim na daladala nila. Pag-uwi ni Jenwin ng hapon, pagod ang katawan, pero tahimik ang isip niya. Pagpasok niya sa bahay, nagulat siya nang makita si Roland na nakaupo sa sala. "Hi babe," masayang bati ng lalaki. "Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka?" Gulat niyang tanong. Kakauwi lang kasi nito noong nakaraang linggo, kaya inakala niya sa susunod na buwan pa ulit ito babalik. "Surprise," sagot ni Roland habang papalapit. Mahigpit siya nitong niyakap. Isang yakap na pamilyar at matagal na niyang hindi nararamdaman. "Sa bahay ka matulog." Aya nito. Dahil wala naman siyang pasok, pumayag na rin si Jenwin. Nang gabing iyon, habang magkasama sila, sinimulan siyang halikan ni Roland. Ramdam niyang pananabik ng lalaki, ang pagod na dala ng trabaho sa Maynila at ang lungkot na galing sa matagal na pagkakalayo nila. "Nagtitiis ako sa Maynila para sa picture natin," bulong ni Roland. "Ang lungkot doon. Pero sa tuwing uuwi ako, alam kong sulit ang lahat." Pagkatapos, ay hinalikan siya nito sa labi. Sumabay lamang si Jenwin. Pilit niyang ipinakita na wala siyang gana noong mga sandaling iyon. Sa isip niya, nawala ng init na iyon kanina pa. Pero itinuloy pa rin nila hanggang sa matapos si Roland. Pagkatapos, magkatabi silang natulog sa katahimikan ng gabi. Kinabukasan, Linggo, bumalik na rin si Roland sa Maynila. Ilang beses pang naulit ang ganitong sitwasyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napapadalas ang pag-uwi ni Roland sa Bulacan. Unti-unti ring bumabalik ang pananabik ni Jenwin sa kanya. Halos linggo-linggo na itong umuuwi at pakiramdam niya ay napupunan na rin ng mga pangangailangan niya na matagal na niyang nararamdaman na kulang. Sa kabila nito, hindi pa rin tuluyang natitigil ang lihim na relasyon nila ni Sir Eric. Nakatago, pabulong, at puno ng pag-iingat. Hanggang sa isang araw, nagkasakit si Jenwin at hindi siya nakapasok sa trabaho. Nilagnat siya, masakit ang buong katawan, at parang magulo ang isip niya. Marahil, iyon na rin ang uri ng sakit na hindi niya inaasahang darating. Sa kabila ng mga maling ginawa niya, tila nagkataon pang napaboran siya ng sitwasyon. Sa mismong araw na umabsent siya sa opisina, doon pala biglang sumugod ang asawa ni Sir Eric sa kanilang workplace. Habang nakahiga si Jenwin noon sa bahay, nilalagnat at halos walang lakas na bumangon. Wala siyang kaalam-alam na may malaking kaguluhan ang nagaganap sa kanilang workplace. Tahimik lang siyang nakahiga, nagpapahinga, habang paminsan-minsang sumisilip sa phone. Maya-maya, nagsimula ng sunod-sunod ang notifications, mga message, missed calls, at kung ano-anong chat mula sa mga katrabaho. Hindi niya agad iyon pinansin dahil pakiramdam niya ay mabigat pa rin ang ulo at katawan niya. Nang sa wakas ay binuksan niyang ilan sa mga mensahe, doon niya nalaman ang balitang ikinagulat niya. Hindi lang pala siyang nakakasama ni Sir Eric. Mayroon din pala itong ibang babae sa marketing department. At sa mismong araw na iyon, nahuli sila ng asawa ni Sir Eric sa loob mismo ng opisina nito. Napaupo si Jenwin sa kama. Biglang nanlamig ang mga kamay niya. Isang nakakatakot na ideyang pumasok sa isip niya. Kung hindi siya nagkasakit at pumasok sa trabaho nung araw na iyon, malamang ay siyang nandoon sa opisina. Siya ang mahuhuli. Siya ang haharap sa galit ng asawa ni Sir Eric. Kinabukasan, kahit mahina pa ang katawan, pumasok si Jenwin sa opisina. Ngunit pagdating pa lang niya,
Ramdam na niya na parang nagbago ang atmosphere sa lugar. Tahimik ang paligid, pero puno ng bulungan. May mga matang pasimpleng tumitingin. May mga bibig na nagbubulungan kapag napapadaan siya. Napansin din niya agad na wala si Sir Eric. Hindi ito pumasok sa opisina. Hindi na nito kinayang kahihiyang dulot ng nangyari. Wala ka kahapon. Ang intense ang nangyari. Bulong ng isa niyang kasama habang inaayos niyang mga gamit sa mesa. Bakit? Kunwari inosenteng tanong ni Jenwin. Kahit alam na niya ang buong kwento. Nabasa na rin niya iyon sa group chat nilang magkakaibigan sa trabaho. Akala pa nga namin, ikaw yung kabit ni Sir. Pero wrong. Biglang sabi ni Lita habang lumalapit sa kanya. Si Marie pala ng marketing department. Sorry sis ha. Dagdag pa nito. Huwag kang magagalit. Napangiti si Jenwin. Isang pilit ng ngiti na hindi umabot sa mata. Ha? Bakit naman ako magagalit? Hindi naman kasi totoo yun. Sagot niya. Pero sa loob-loob niya, may kumikirot na konsensya. Pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na hindi na babalik si Sir Eric sa kumpanya. Tinanggal na raw ito ng mga nakakataas. Kasama ring tinanggal si Marie. Ayaw na raw madamay ang pangalan ng kumpanya sa iskandalo at sa mga kalokohang ginawa ng dalawa. May bagong manager na pumalit sa posisyon ni Sir Eric at isa itong babae. Simula nang mangyari ang lahat, pinili ni Jenwin na tuluyan ng putulin ng anumang koneksyon kay Sir Eric. Pinlock niya ito sa lahat ng paraan ng komunikasyon. Wala nang paliwanag, wala nang paalam, at hindi na rin sila muling nagkita pa. Lumipas ang halos isang buwan, isang tahimik na hapon. Umuwi si Jenwin mula sa trabaho. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang napansin na parang walang tao sa loob. Patay ang mga ilaw at tahimik ang sala. Ma? Tawag niya. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto. Ngunit pagpasok niya sa loob, bigla siyang napatigil. Nandoon silang lahat. Mga kaibigan niya, ilang kamag-anak, may mga lobo, may mga ilaw, at sa dingding, may mga nakasabit na larawan at sulat. Sa gitna ng kwarto, nakatayo si Roland. May hawak siyang maliit na kahon sa kamay at halatang kinakabahan habang nakatingin kay Jenwin. Will you marry me? Tanong niya. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Jenwin ng mapaiyak. Ngunit hindi iyon dahil sa sobrang saya, kundi dahil sa bigat ng guilt na biglang sumikip sa dibdib niya. Doon niya tuluyang naintindihan ng lahat. Kung bakit madalas magtipid si Roland, kung bakit hindi ito basta-basta umuuwi, at kung bakit tila todo ang kayod nito sa trabaho. Lahat pala ng iyon ay para sa hinaharap nilang dalawa. Para sa kasal na pinaplano nito, para sa bahay na ipinapagawa nito, at para sa araw na ito, ang araw ng pagpopropose nito sa kanya. Sa kabila ng bigat ng nararamdaman sa loob, tumango si Jenwin. Pumayag siya. Kalaunan, nagpakasal silang dalawa. Dala-dala ni Jenwin ang isang lihim na nakatago sa puso niya. Simula nang tuluyang matapos ang lahat sa pagitan nila ni Sir Eric, ipinangako ni Jenwin sa sarili niya na hindi na niya kailanman uulitin ang nagawa niyang pagkakamali. Ngayon, masaya na silang mag-asawa ni Roland. Kasal na sila at magkasamang nakatira sa bahay na pinaghirapan at pinagawa ng lalaki. Sa tuwing umuuwi si Roland mula sa trabaho, pagod at abala, sinalubong siya ni Jenwin ng may pag-alala at lambing. Pinili na niyang ibuhos ang lahat ng pagmamahal niya sa asawa. Araw-araw. Para kay Jenwin, si Roland na lamang ang pipiliin niya. Sa bawat umaga at sa bawat gabi, ibinigay niya rito ang buong pagmamahal na kaya niyang ibigay. Kahit alam niyang sa kaibuturan ng kanyang puso ay may isang mantsa ng nakaraan na hindi kailanman makikita ng kanyang asawa. Hanggang doon na lamang ang kwento niya. Nagmamahal, Jenwin.